Numbers 22. At ang mga anak ni Israel ay naglakbay at humantong sa mga kapatagan ng Moab sa dako roon ng Jordan na nasa tapat ng Jericho. At nakita ni Balak na anak ni Zippor ang lahat ng ginawa ng Israel sa mga Amoreo. At ang Moab ay natakot na mainam sa bayan, sapagkat sila'y marami, at ang Moab ay nagulumihanan dahil sa mga anak ni Israel. At sinabi ng Moab sa mga matanda sa Madian, ngayon ay hihimuran ng karamihang ito yaong lahat na nasa palibot natin, gaya ng baka na humihimod sa damos sa parang. At si Balak na anak ni Zippor, ay hari sa Moab ng panahong yaon. At siya'y nagutos ng mga sugo kay Balaam na anak ni Beor, hanggang sa Pethor na nasa tabi ng ilog, hanggang sa lupain ng mga anak ng kanyang bayan, upang tawagin siya, na sabihin, narito, may isang bayan na lumabas mula sa Ehipto, narito, kanilang tinatakpan ang ibabaw ng lupa, at sila'y nangakatayo laban sa akin. Ito ka ngayon, isinasamo ko sa iyo, na sampin mo sa akin ang bayang ito, sapagkat sila'y totoong makapangyarihan kay sa akin, marahil ako'y mananaig, na aming masasaktan sila, at aking silang mapalalayas sa lupain, sapagkat talastas ko na ang iyong pinagpapala ay mapalad at ang iyong sinusumpa ay mapapasama. At ang mga matanda sa Moab at ang mga matanda sa Madian, ay nagsiparo na dala sa kanilang kamay ang mga ganting pala sa panghuhula, at sila'y dumating kay Balaam at sinalita nila sa kanya ang mga salita ni Balak. At kanyang sinabi sa kanila, dito na kayo tumuloy ngayong gabi, at bibigyan ko kayo ng kasagutan, kung ano ang sasalitain ng Panginoon sa akin, at ang mga prinsipe sa Moab ay tumuloy na kasama ni Balaam. At ang Diyos ay naparoon kay Balaam, at nagsabi, sinong mga tao itong kasama mo? At sinabi ni Balaam sa Diyos, si Balak, na anak ni Zippor, hari sa Moab, ay nagpasugo sa akin, na sinasabi, narito, ang bayan na lumabas sa Ehipto, ay tumatakip sa ibabaw ng lupa, ngayoy ito ka, sampin mo sila sa akin, marahil ako'y makababaka sa kanila, at sila'y aking mapalalayas. At sinabi ng Diyos kay Balaam, huwag kang paroroong kasama nila, huwag mong susumpin ang bayan, sapagkat sila'y pinagpala. At si Balaam ay bumangon ng kinaumagahan, at sinabi sa mga prinsipe ni Balak, yumaon kayo sa inyong lupain, sapagkat ipinagkait ng Panginoon ang pahintulot na ako'y pumaroong kasama ninyo. At ang mga prinsipe sa Moab ay bumangon, at sila'y naparoon kay Balak, at nagsabi, si Balaam ay tumangging pumarito na kasama namin. At si Balak ay nagsugong muli ng marami pang prinsipe, at lalong mga mahal kay sa kanila. At sila'y naparoon kay Balaam at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ni Balak na anak ni Zippor, isinasamo ko sa iyo, na ang anumang bagay huwag mong tulutan na makaabala sa iyo sa pagparito mo sa akin. Sapagkat ikaw ay aking papupurihan ng mga dakilang karangalan, at anumang sabihin mo sa akin ay gagawin ko, ito ka nga, isinasamo ko sa iyo, na sampin mo sa akin ang bayang ito. At si Balaam ay sumagot at nagsabi sa mga lingkod ni Balak, kahit ibigay sa akin ni Balak ang kanyang bahay na puno ng pilak at ginto, ay hindi ko masasalangsang ang salita ng Panginoon kong Diyos, na ako'y gumawa ng kulang o higit. Ngayon nga, isinasamo ko sa inyo, na tumuloy rin kayo rito ngayong gabi, upang aking maalaman kung ano ang sasalitin pa ng Panginoon sa akin. At ang Diyos ay naparoon kay Balaam ng kinagabihan, at nagsabi sa kanya, kung ang mga taong iyan ay nagsiparito, upang tawagin ka ay bumangon ka, sumama ka sa kanila, ngunit ang salita lamang na aking sasalitain sa iyo, ay siya mong gagawin. At si Balaam ay bumangon ng kinaumagahan, at siniyahan ang kanyang asno, at sumama sa mga prinsipe sa Moab. At ang galit ng Diyos ay nagninggas sapagkat siya'y naparoon, at ang anghel ng Panginoon ay lamagay sa daan na pinakakalaban niya. Siya nga'y nakasakay sa kanyang asno at ang kanyang dalawang alipin ay kasama niya. At nakita ng asno ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan, na hawak ang kanyang bunot na tebak,
at ang asno ay lumiko sa daan, at napasa parang, at pinalo ni Balaam ang asno, upang ibalik siya sa daan. Nang magkagayoy tumayo ang anghel ng Panginoon sa isang makipot na daan sa pagitan ng mga ubasan, na ang isang bakod ay sumasadako rito, at ang isang bakod ay sumasadakong yaon. At nakita ng asno ang anghel ng Panginoon, at siya'y inipit sa bakod, at naipit ang paa ni Balaam sa bakod, at kanyang pinalo uli ang asno. At ang anghel ng Panginoon ay nagpauna uli at tumayo sa isang makipot na dako na walang daan lilikwan kahit sa kanan ni sa kaliwa. At nakita ng asno ang anghel ng Panginoon, at siya'y nalugmok sa ilalim ni Balaam, at ang galit ni Balaam ay nagningas, at kanyang pinalo ang asno ng kanyang tungkod. At ibinuka ng Panginoon ang bibig ng asno, at nagsabi kay Balaam, "Ano ang ginawa ko sa iyo, na ako'y pinalo mo nitong makaitlo?" At sinabi ni Balaam sa asno, "Sapagkat tinuya mo ako, mayroon sana ako sa aking kamay na isang tibak, pinatay disin kita ngayon." At sinabi ng asno kay Balaam, "Di ba ako'y iyong asno na iyong sinakyan sa buong buhay mo hanggang sa araw na ito? Gumawa ba kaya ako kailanman ng ganito sa iyo?" At kanyang sinabi, "Hindi." Nang magkagayoy idinilat ng Panginoon ang mga mata ni Balaam, at kanyang nakita ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan, na hawak ang kanyang bunot na tibak, at kanyang iniyukod ang kanyang ulo, at nagpatira pa. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, "Bakit mo pinalo ang iyong asno nitong makaitlo? Narito, ako'y naparito na pinakakalaban, sapagkat ang iyong lakad ay masama sa harap ko. At nakita ako ng asno, at lumiko sa harap ko nitong makaitlo, kundi siya lumihis sa harap ko, ay tunay na ngayon ay napatay kita, at nailigtas ang kanyang buhay." At sinabi ni Balaam sa anghel ng Panginoon, "Ako'y nagkasala, sapagkat hindi ko na lamang ikaw ay nakatayo sa daan laban sa akin, ngayon nga, kung inaakala mong masama, ay babalik ako uli." At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Balaam, "Sumama ka sa mga tao, ngunit ang salita lamang na aking sasalitain sa iyo, ang siyang sasalitain mo." Sa gayon ay sumama si Balaam sa mga prinsipe ni Balak. At nang mabalitaan ni Balak na si Balaam ay dumarating, ay lumabas upang kanyang salubungin siya sa bayan ng Moab, na nasa hangganan ng Arnon, na siyang katapusang bahagi ng hangganan. At sinabi ni Balak kay Balaam, "Di ba ikaw ay aking pinaparoon ng dali-dali upang tawagin ka? Bakit nga hindi ka naparito sa akin? Hindi ba tunay na mapapupurihan kita?" At sinabi ni Balaam kay Balak, "Narito, ako'y naparito sa iyo, mayroon ba ako ngayong anumang kapangyarihan na makapagsalita ng anumang bagay? Ang salitang ilagay ng Diyos sa aking bibig, yaon ang aking sasalitain." At si Balaam ay sumama kay Balak, at sila'y naparoon sa Chirioth-Huzath. At naghain si Balak, ng mga baka at mga tupa, at ipinadala kay Balaam, at sa mga prinsipe na kasama niya. At nangyari ng kinaumagahan, na isinama ni Balak si Balaam at isinampa siya sa matataas na dako ni Baal, at kanyang nakita mula roon ang katapus-tapusang bahagi ng bayan.